Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Swapang Nakabit. Ano na naman ba ito, Sandra? Bakit ba tawag ka ng tawag? Nasa gitna ako ng mahalagang meeting sa opisina ngayon. Nakakaya sa mga kamiting ko eh. Ano ngayon? Mas mahalaga pa ba yun sa'yo? Kaysa sa amin ng anak mo, ha? Siyempre, kayo ang mas mahalaga. Pero trabaho ito eh. Hindi naman yata importante yung sasabihin mo. Makakapaghintay naman siguro yan. Hindi mo kailangan tumawag maya't maya sa akin. Ay, mahalaga ang sasabihin ko. Tungkol ito kay Miko. Gusto ko siyang ilipat sa ibang eskwelahan. Ano? Nasa kalagitnaan na ng klase? Bakit gusto mo pang ilipat ng ibang eskwelahan yung bata? Ano bang klaseng pag-iisip yan? Hindi kasi maganda ang turo sa eskwelahan na yon. Kaya gusto kong ilipat ng eskwelahan ng anak natin. At saka, nabubuli siya dun eh. Simula nang pumasok ang anak natin, nakakailang lipat na ng eskwelahan ng bata. Baka naman kasi ikaw lang ang may gustong palipatin ng anak natin eh. Para yun sa kabutihan ng anak natin. Sino pa ba nakakaalam kundi ako na ina? Lagi ka namang wala dito eh. Lagi kang nasa babaeng yun. Yung sinasabi mong babae ay ang legal kong asawa. Huwag mo sana kakalimutan yan. Alam ko naman yun. Hindi mo kailangan lagi ipamukha sa akin na kabit mo lang ako. Simple lang naman ang hinihingi ko sa iyo eh. Ilipat mo ng ibang eskwela ng anak natin. Oo na. Matigil lang tong pagtatalong to. Sige na. Pagagawa ko ng paraan kay Norma kung paano may lilipat si Miko sa ibang eskwelahan. O siguro naman titigil ka na. Gumuhit naman ang matamis ng ngiti sa labi ni Sandra. Ang inis na nararamdaman kanina ay tila yelong biglang natunaw. Nagdidiwang na naman ang kanyang kalooban dahil nakuha na naman niya ang gusto. Gusto mo ba na mainom? May bago akong alak na binili dyan. Sa susunod na lang. Hindi na rin ako magtatagal pa. May kailangan pa kasi akong gawin eh. Trabaho ba yan? O baka naman may iba ka na naman pinagkakaabalahan ha? Oo, may kinalaman to sa trabaho. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ay, isa pa yan sa kinaiinis ko eh. Wala ka ng panahon sa amin ng anak mo. Natatandaan mo ba kung kailan huli tayong nagbakasyon ha? Pagkatapos ba ng lahat, ganito mo na lang kaming tratuhin ng anak mo? Aminado ko na nawawalan ako ng oras sa inyo. Pero alam mong may pamilya ako at busy ako sa trabaho para maibigay ko sa inyo mga pangangailangan ninyo. Hindi ko naman kayo pinababayaan pagdating sa pinansyal ha. Nagugutom ba kayo? Di ba hindi naman? Hindi lang naman pera ang kailangan namin ng anak mo eh. Lumalaki na si Miko. May mga pagkakataon na rin na nagtatanong siya kung bakit hindi ka dito umuwi. Kaya mo naman niyang ipaliwanag sa kanya. Hindi mo kailangan gawing komplikado ang lahat eh. Hindi lang ako may obligasyon sa anak natin ha. Huwag mo namang iasa sa akin ang lahat. Ay, nasaan si Miko? Kakausapin ko siya bago ako umalis. Nandun, sa kwarto niya. Tumalikod na si Minandro para puntahan ang anak. Napangiti naman si Sandra. Maya-maya lumabas na si Minandro sa silid ng anak nito. Naabutan niya si Sandra na nakaupo sa sala. Nang makita siya ay lumapit ito sa kanya. Alis na ako. Nakausap ko na si Miko ha. Nangako ko sa kanya na babawi ako sa susunod. Talaga bang hindi ka napapapigil umalis? Sinabi ko naman sa iyo, di ba? May trabaho pa akong kailangang gawin. Nangako naman ako kay Miko na ipapasyal ko kayo sa ibang araw eh. Okay, sige. Ingat ka sa pag-uwi mo mamaya ah. Hintayin ko na lang ang tawag mo. Hindi na ipinilit ni Sandra ang kanyang gusto sa lalaki. Nangako na naman ito sa kanilang anak kaya alam niyang tutupad ito. Hindi nito kasi kayang tiisin ng anak. Lumapit na siya rito para bigyan ito ng halik. Nang makaalis si Minandro, tsaka naman lumabas si Norby na pumapalakpak. Best actress ka talaga sis. Ang galing mo umarte ah. Sa tingin mo, kung hindi ako magaling umarte, tatagal ang relasyon namin? Kailangan mo pang galingan. Tumatanda ka na. Baka mamaya magsawa bigla sa'yo yung hilaw kong bayaw. Ipagpalit ka bigla.
Bago pa mangyari yon, titiyakin ko na nasa sa akin na ang pera niya para hindi na mapunta sa ibang babae. Tingin ko kasi parang nawawala na yung alindog mo kay Bayaw eh. Paano mo naman nasabi yan? Wala. Pansin ko lang kasi parang hindi na siya yung gustong laging dito natutulog. Gusto laging nakadikit sa'yo. Narinig mo naman siguro yung sinabi, di ba? Busy siya sa trabaho. Alam ka naman na pabayaan niya yon. Doon tayo kumukuha na ikabubuhay natin, no? Sa bagay nga. Bakit ba hindi ka nalang maghanap ng ibang lalaki na mas mayaman kumpara sa kanya? Saka na, kapag nakuha na ang lahat ng pera niya. Kung hindi ka ba naman kasi tatamad-tamad di sana maganda na yung posisyon mo sa kumpanya niya. Ang hirap naman kasi ng trabaho binigay niya eh. Tingin ko wala siyang balak akong i-promote sa trabaho. Tapos, ako pa napagbintangan na magnanako sa kumpanya niya. Sana, nagtyaga ka na lang kaysa naman pati ikaw kargo ko pa. Tsaka, hindi ka rin kasi nag-iingat noon eh. Dapat lang. Alam nga namang pabayaan mo yung nag-iisang kapatid mo. Ikaw nagpapakasarap, samantalang ako naghihirap. Ikaw naman yung may plano na nakawan siya noon, di ba? Pumalpak nga lang. Kaya ka nga nandito, di ba? Huwag ka lang magpapahuli sa kanya na nandito ka sa bahay namin. Ang alam niya pinauwi na kita sa probinsya natin at doon nagtatanim ng kamote. Magtatanim talaga ng kamote? Hindi nga ako marunong sa lupa eh. Nakitawan na rin si Sandra sa kapatid. Marami pa silang pinag-usapan na maitim na balak labang kay Minandro. Samantala, malalim naman ang iniisip ni Minandro habang lulan ng kanyang sasakyan. May problema ba kayo, sir? Baka may maitulong ako. Ako naman ang may gawa ng problema ko Kaya tama lang to sa akin. Pwede naman yata kayong kumawala sa problema na yan, sir Hindi pa naman yata huli. Sana nga ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Kaya lang, may maapektuhan kasing inosenteng bata Ibig nun pong sabihin meron kayong anak ni Ma'am Sandra? Oo, ganun na nga. 10 taon na siya. Mahirap nga po makawala sa ganyang sitwasyon, sir. May maapektuhan palang bata Mahal na mahal ko ang anak ko. Katulad ng pagmamahal ko sa mga anak ko sa Ma'am Criselda mo. Mabuti nga, sir. Hindi kayo nahuli ni Ma'am na may kabit kayo. At saka, ang bait ni Ma'am Criselda at ang laki ng tiwala niya sa inyo. Kailangan doble ingat para hindi mabuko. Minsan may mga pagkakataon na parang gusto kong pagsisihan ng lahat Pero kailangan ko na rin panindigan. Hindi po ba kayo nakukonsensya, sir? Sobrang bait po ni Ma'am Criselda Hindi naman nakahuma si Minandro sa sinabi ng kanyang personal driver. Matagal lang nagtatrabaho sa kanya ang lalaki. Ito lang ang nakakaalam ng kanyang lihim. Malaki ang tiwala niya rito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lang ito nakapagsalita ng ganun sa kanya. Pasensya na po, sir, kung nasabi ko yung bagay na yun Alam ko po na wala akong karapatan. Hindi na po mauulit. Hindi, okay lang. Totoo naman kasi yung sinabi mo Basta, sir, kung gusto nyong may mahihingahan ng saloobin nyo, nandito lang ako, ha? Tumango lang si Minandro. Hindi na sila muling nag-usap ng driver hanggang makauwi sila ng bahay. Nang sumunod na araw, naging maluwag ang schedule ni Minandro. Kaya naman naipasyal niya ang anak na si Miko. Nagpaalam lang siya sa kanyang asawa na may out of town ng 3 araw. Agad naman itong naniwala. Ang babae pa nga ang nag-ayos sa mga gamit niya. Hinitid pa siya nito sa kanyang sasakyan at nagbilin pa sa kanyang driver na ingatan siya nito. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang bata. Dahil kung hindi, malulungkot na naman yon. Nangako ko sa kanya, hindi ba? At saka, namimiss ko na rin kayo. Sana naman, dalisan mo yung pagpapasyal sa kanya. Alam mong hindi pwede. May trabaho ako at baka maginala si Criselda. Ayokong abusuhin yung pagtitiwala niya. Bakit ba lagi mo nalang inaalala yung babaeng yun? Dati naman wala kang pakialam sa kanya.
Wala kang nga pakialam kahit malaman niya ang relasyon natin noon. Noon yun na lagi kaming nag-aaway. Nakakapagbitaw lang ako ng salita dahil sa galit. Hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Para magsama na tayo bilang pamilya. Ano? Nasisiraan ka na ba? Alam mo may mga anak kami. Hindi ko magagawang sirain ang pamilya ko. May anak din naman tayo ah. Ang problema naman kasi sa'yo, puro sila na lang ang iniintindi mo. Paano naman ako? Kami ng anak mo. Habang buhay na lang ba kami magtatago? Pagkatapos kong isakripisyo ang lahat sa akin? Kahit yung nag-iisa kong kapatid pinagtabuyan ko, alang-alang lang sa'yo? Kung lagi na lang ganito mabuti pang... Tila na konsensya naman si Minandro, lalo na nang makita ang luha sa mga mata ng babae. Nakaramdam din siya ng takot na baka tuluyan itong mawala sa kanya. Sige na, sorry na Han. Patawarin mo na ako kung marami akong naging pagkukulang sa inyo ni Miko. Promise, babawi ako sa inyo. Ay nako, sana totoo yung sinasabi mo. Kinabig pa ni Minandro ang babae para yakapin. Lim naman napangiti si Sandra. May kakaibang kislap din sa kanyang mga mata. Pagka-uwi nila galing sa pamamasyal, hindi na maalis-alis ang matamis ng ngiti kay Sandra hanggang magpaalam na si Minandro na uuwi. Nangako pa ito na muli silang mamamasyal na tatlo. Aasahan ko yan eh. Oo naman, basta para sa inyo ni Miko. Nang wala na si Minandro, saka naman lumabas si Norby. Mukhang saya ng lakad nyo ah. Samantalang ako, mag-isa lang ako dito. Oo naman oh. Kung hindi ka ba naman kasi nahuli noon di sana lagi ka rin namin kasama. Ay nako, heto na naman tayo. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan yung tungkol dyan. Sabi mo na lang kung umepekto ba. Oo naman. Kung hindi mabisa yung ibinigay mo, sa tingin mo kaya ganito ang ngiti ko ngayon? Nakita ko sa mga mata niya kanina ang takot na mawala kami ng anak niya. Kaya nga nakahut-hut na naman ako ng malaking pera sa kanya. Kaya bukas na bukas din, mamimili tayo. Mabuti naman kung ganon. Kating-kati na yung kamay kong makahawak ng pera Alam mo, dapat alagaan mo si Miko. Hindi yung lagi mo nalang sinasaktan yung bata. Ang batang yan ang magpapayaman sa atin. Kung ikaw ba naman tinutulungan mo ko sa pag-aalaga dyan sa pamangkin mo, di sana may pakinabang ka sa akin. Hindi yung pabigat ka pa Inaalagaan ko naman Hindi lang talaga maiwasan na umalis ako minsan. May sariling lakad din naman kasi ako kasama ng mga barkada Bakit kasi hindi mo pa kuhanan ng yaya? Ayaw nga ni Minandro. Gusto niya ako mismo mag-aalaga sa batang yan. Gusto niyang gawin akong ulirang ina. Ayaw mo nun? Ulirang ina? Hoy, wag mo akong tawanan dyan. Dahil sa batang yan nasira ang katawan ko. Nagkaroon tuloy ako ng peklat sa tiyan. Ayan tinan mo yung mga stretch marks. Nako, wag mong kalimutan na munti ka nang hiwalayan nun ni Bayaw no? Kung hindi ka lang nabuntis. Si Miko nagsalba sa'yo. Oo na, alam ko naman yun Kaya pakiusap naman na maging mabait ka sa bata. Grabe ka namang kung saktan mo Hindi naman nakaimik si Sandra. Tinitigan lang niya na masama ang kapatid. Ang binata naman ay tatawa-tawa pang tumalikod at pinuntahan ng pamangkin sa silid nito. Nang sumunod na mga araw, habang nasa eskwelahan ng anak, kasama ng kapatid na masyal at namili silang magkapatid sa mall na malapit sa kanila. Papasok na sana sila sa isang tindahan nang mamataan ni Sandra ang asawang si Minandro. Kasama ang dalaga nitong anak. Ay nako, panira din naman na araw to. Dito pa talaga naisipang mamili. Anong sabi mo? Nakikita mo ba yung babaeng nakaputi na yon? Yung nakapusod ang buhok na may kasamang babae? Yan ang asawa ni Minandro. Yan ba yung legal na asawa ni Bayaw? May edad na pala no? Parang mas matanda pa tingnan kay Bayaw Paano hindi magmumukhang matanda na maliban sa matanda naman na losyang pa? Hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Pero wala kang laban sa kanya. Siya pa rin ang legal na asawa at ikaw ay kabit. Ha? Ano ka ba? Kakabi ba talaga kita?
Ba't parang kinakampihan mo pa yung babaeng gurang na yon? Siyempre kakampi mo ko, kapatid kita eh. Sinasabi ko lang naman na siya ang legal na asawa. Naiinis na napabuntong hininga na lang si Sandra. Sinasadya pa niyang dumaan sa harapan ng mag-ina at sagiin ang mga dalang paper bag. Lumingon pa siya na nakataas ang kilay. Huwag kasi kayong humarang sa daan. Hindi lang kayong tao sa mall, no? Matuto kayong tumabi. Akala nyo kasi kung sino kayo eh. Nag-iba naman ang pinta ng mukha ng dalaga. Akmang susugod na ito ng pigilan ng ina at saka inakay palayo. Lumingon pa sa kanya ang asawa ni Menandro at tila kinakabisa ang itsura niya. Nang makalayo ang mag-ina, tsaka naman lumapit si Norby. Uy, ba't mo ginawa yun? Nasisiraan ka naman ng bait. Bang klase ka rin, no? Ano? Sila itong nakaharang sa daan ko eh. Kesyo marami lang bit-bit, kala mo, mga kung sino na. Darating din ang panahon na mas marami pa akong bibilin kapag tuluyan na kaming nagsama ni Menandro. Baka pati itong mall bilin ko na rin. Naiinggit ka lang ata kasi mas marami silang pinamili kaysa sa atin eh. Mas niyamak naman kasing mapera sila, no? Bakit naman ako maiinggit? Balang araw kung ano yung tinatamasa niya, mararanasan ko din. Ay nako, mabuti pa tara nang umuwi. Malapit na rin lumabas si Miko sa eskwelahan. Daanan na rin natin. Lingid sa magkapatid, nakasunod ang matalim na titig ni Criselda habang naglalakad silang palayo. Pagdating sa bahay, nagpahinga agad si Sandra. Ipinaubayan na niya ang pag-aasikaso sa anak kay Norby. Ilang araw na rin na laging naglalagi si Menandro sa bahay ni Sandra. Madalas doon ito naghahapunan. Dapat pinag-aralan mo na rin yung kung paano magluto para hindi na tayo umu-order tuwing pupunta ako rito. Bakit pa? Kung pwede naman tayong kumuha ng tagaluto. Mas okay pa rin yung ikaw mismo ang magluluto. Si Criselda nga, simula na magsama kami, siya talaga yung nagluluto ng pagkain namin. Hindi rin naman siya noon marunong, nag-aral lang. Hindi naman napigilan ni Sandra ang paikutin ng mga mata sa inis. Tila nawalan na rin siya ng ganang ipagpatuloy ang ginagawang pagkain. Pwede ba wag mo nga ako ikukumpara sa asawa mo? Magkaiba naman kami eh. Hindi ko naman kayo pinagkukumpara. Anong tawag mo dyan? Ang sa akin lang naman gusto kong matikman yung luto mo. At saka, ayoko nang laging instant yung kinakain nitong si Miko at puro order sa labas. Alam mong hindi yung maganda sa kalusugan ng bata. Okay, sige. Pag-aaralan ko na sa susunod ng pagluluto. At saka, nakakapagluto naman ako eh. Puro prito nga lang. Ngumiti lang sa kanya si Menandro at saka na nito pinagpatuloy ang pagkain. Bago umalis ng gabing yon, nakipaglaro muna si Menandro sa anak na si Miko. Pasado 9:00 na nang umalis siya sa bahay ni Sandra na siya rin mismo ang nagbabayad sa upa. Habang lula ng sasakyan, panay ang buntong hininga ni Menandro. Sir, may problema na naman ba kayo? Wala naman. Bakit mo naman naitanong? Panay kasi ang buntong hininga nyo eh. Ewan ko ba. Nagugulan ako minsan eh. May mga pagkakataon kasi na naiisip ko nang hiwalayan na si Sandra. Natatakot din kasi ako na baka matuklasan na ni Criselda ang tungkol sa kanya. At ayokong dumating yung panahon na baka mawala ang respeto ng mga anak ko sa akin. Natatakot din kasi ako sa karma. Mga babae pa naman ang mga anak ko. Baka sila ang balikan ng masama kong ginagawa. Kaya lang, tuwing pinaplano kong iwan si Sandra, para bang may kung anong pumipigil sa akin. Yung bang tipong takot ako na mawala siya. Maisip ko pa lang na mawawala sila sa akin para na akong paulit-ulit na tinatarakan ng kutsilyo sa dibdib. Baka po mahal nyo na rin si Ma'am Sandra. Mas sigit na pagmamahal nyo dun kay Ma'am Criselda. Natigilan naman si Menandro sa sinabing yon ng driver. Napaisip din siya sa bagay na yon. Ay nako, nagugulan ako ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam bakit pumasok ako sa ganitong sitwasyon. Ang hirap tuloy lumabas.
Kayo lang po sir ang makakalutas ng problema nyo. Alam ko naman yon. Gusto ko lang minsan maglabas ng saloobin ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Kahit 3 taon ka pa lang na nagtatrabaho sa akin subukan na ang katapatan mo. Oo naman sir. Kahit papaano naiintindihan ko po kayo dahil siyempre lalaki din ako. Alam mo bang ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ng ganito? At ikaw lang din ang nakakaalam ng lihim ko? Ngumiti lang si Dante sa amo. Si Minandro naman ay tumanaw sa labas ng sasakyan. Hindi na niya napansin ang makahulugang titig na ibinibigay sa kanya ng driver. Nang sumunod na araw, muling dinalaw ni Minandro si Sandra. Hindi siya nagpasabi dito dahil gusto niyang sorpresahin ito. Pero hindi niya akalain na siya ang masusorpresa ng madatnan doon si Norby. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Pakipaliwanag mo nga, Sandra, kung anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Pati nga ako nagulat ako sa pagsulpot niya sabi niya, gusto lang kaming dalawin. Maniwala ka, hindi ko alam na darating siya. Aalis na din naman yan Oo kuya, gusto ko lang naman dalawin si ate at yung pamangking ko. Aalis na din ako. Sige ate, pasensya ka na sa abala. Kuya, pasensya na sa pagpunta ko dito. Yuko ang ulo na halos liparin na ni Norby ang paglabas ng bahay. Sinundan naman siya ng matalim na tingin ni Minandro bago nito binalingan si Sandra. Lagi bang dumadalaw ang kapatid mo dito? Narinig mo naman, di ba? Ngayon lang siya pumunta dito. Basta na lang siyang sumulpot dito Alam nga naman pagtabuyan ko ang layo ng binyahin niya. At saka, hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Paano ko magagawang patawarin ng taong gusto akong pagnakawan? Di ba sinabi ko naman sa iyo na wala siyang alam? May taong gusto lang siyang siraan sa iyo. Isa pa, mali ang ginawa ko na pagbiyang kita na ipasok siya sa trabaho Napakatamad ng kapatid mo. Daig pa niya ang tunay na may-ari kong umasta Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan pa. Teka, bakit nga pala nandito ka? Hindi naman ito ang araw ng pagdalaw mo Gusto ko nga lang kayong sorpresahin sana. Yung pala ako masosorpresa. Sige, ipaghahanda kita ng merienda mo. Mabuti pa puntahan mo muna si Miko sa silid niya. Tsak na matutuwa yun kapag nalaman niyang nandito ka. Ay nako, mabuti pa nga. Tumalima naman si Minandro sa kanya. Nang wala na ito, agad na hinagilap ni Sandra ang cellphone at lihim na tinawagan ng kapatid. Binilinan niya itong maglagi muna sa bahay ng kaibigan. Hintayin na lang nito uli ang kanyang tawag. Naririnig pa ni Sandra ang tawanan ng mag-ama. Doon din nagapunan si Minandro. Bago umalis, nag-iwan pa ito ng malaking halaga para sa gastusin nila doon. Hindi naman maipinta ang mukha ni Norby nang makauwi. Grabe yung kaba ko kanina nung dumating si Bayaw dito sa bahay. Akala ko tatawag na siya ng pulis Dapat na tayo mag-ingat kasi sa susunod. Baka maulit na naman yung bigla niyang pagsulpot dito sa bahay. Yung mga gamit mo, wag mong pakalat-kalat dito Tsaka lagi mong ilak yung pinto ng silid mo. Baka mamaya bigla yung pumasok doon. Oo na. Nakakainis lang yang si Bayaw para tawagin akong magnanakaw Wala pa nga ako nakukuha sa kanya Naku, huwag ka nang mainis. Bawing-bawi ka naman sa mga nakukuha natin sa kanya At marami pa tayong makukuha sa kanya. Sa bagay nga. Pero hanggang ganito na lang ba tayo? Siyempre hindi Hindi lang atensyon at oras niya ang gusto kong mapa sa akin. Pati pera niya. Ayop pa kasing hiwalayan yung asawa niya Ano? Teka. Bibili ba ulit tayo ng gayuma para sa hilaw kong bayaw? Oo, kailangan ko ulit. Tingin ko kasi parang hindi na siya ganun kabisa Okay, sige. Tatanungin ko yung matandang binibilan ko. Baka meron siyang mas matapang na gayumang binebenta. Baka naman fake yung kinukuhanan mo Alam mo, minsanan lang gamitin ng gayuma. Pero ito, nakailang halo na ako sa inumin niya. Tuwi-tuwi na parang nawawala agad yung bisa malay ko. Inuutusan mo lang naman ako maghanap
Para tuloy sumakit bigla ang ulo ni Sandra. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon, maubusan na siya ng panahon para makuha ang gusto. Sa silid niya, habang nasa harapan ng malaking salamin, pinagmasdan niyang maigi ang itsura. Ano ba yan? Bakit may kulubot na kagad ang mukha ko? Ang dami ko nang ginagamit eh. Wala naman palang kwenta yung mga yun. Tinitigan din niya ang mga kamay at braso. Tila ba gumagaspang ang balat niya. Puro ata peke yung nabibili ko sa online eh. Kinuha niya ang wallet sa drawer sa harapan. Nagulat pa siya nang makitang wala na yung laman. Tiningnan din niya ang pinaglalagyan ng mga perang ibinibigay ni Menandro sa kanya. Iilang libo na lang ang naroon. Bigla niyang naalala na parating na ang bill ng kuryente at tubig. Sa 1 linggo na rin ang bayaran sa bahay na kanilang inuupahan. Agad niyang tinawag si Norby. Paano na yan? Saan tayo kukuha ng pambayad? Bakit kasi ginastos mo yung pambayad na ibinibigay ni Bayaw eh? Hindi bale. Tatawagan ko na lang si Menandro. Sasabihin ko na nagastos ko yung pera kay Miko dahil nagkasakit ito. Tinawagan agad ni Sandra ang lalaki pero sabi nito hindi agad makakapunta dahil sa abala sa trabaho. Puwisit! Kung kailan kailangan siya hindi makakapunta? Oo, relax ka lang. Ba't kasi hindi ka nagtatabi? O di kaya, bakit hindi mo pa ipilit na ibili ka na lang ng bahay para hindi na kayo umuupang mag-ina? Ay nako, ilang beses ko na yung sinabi sa kanya. Naiinis na nga ako sa kanya eh. Ilang beses ko na ngang pinagsangkalan si Miko. Pero hindi pa rin matinag-tinag. Masyado ka kasing bulagsak sa pera eh. Dapat siguro matutunan mo rin kung paano mag-ipon eh. Baka mamaya biglang mauntog yung si Bayaw at iwanan ka na lang. Ay nako, wag mo nga akong pangaralan ha. Akala mo kung sino kang matino eh. Teka, nasa na ba si Miko? Ayun, naglalaro sa labas. Isa pa yung pagtrato mo sa anak mo. Huwag mo nga laging sinasaktan ha. Baka mamaya makita ni Bayaw yung mga pasa ng bata eh. Ay nako, nakakabwisit naman kasi yung kakulitan eh. Ayaw makinig. Ang tigas ng ulo. Bata yun eh. Natural na sa bata makulit. Magbabago pa naman yun habang lumalaki. Napakaiksi kasi ng pasensya mo eh. Ngunit hindi pa rin nakinig si Sandra sa kapatid. Sa konting pagkakamali na anak, lagi niya itong pinagbubuhatan ng kamay. Nagkataon na wala noon ng kapatid kaya halos mapatay na niya sa bugbog ang anak. Sinabi nang tumigil ka na sa kakaiyak mo eh. Naririndi na ako. Hindi ka titigil ha? Kaya ako minamalas dahil sa iyo eh. Hindi ka ba mawala-wala sa buhay ko? Walang tigil na hinataw niya ang bata ng hawak na sinturon. Makailang ulit yung tumama sa ulo ng bata hanggang mawala nito ng malay. Doon lang tila natauhan si Sandra. Miko, anong nangyari sa iyo? Anak, gumising ka. Ayoko ng ganyang biro ah. Papaluin pa kita lalo. Miko! Miko! Niyugyug niya ng paulit-ulit ang balikat ng anak, pero hindi talaga ito magising. Nahintatakutan pa siya nang makitang may tumutulong dugo sa ulo nito. Nang sulyapan niya ang sinturon, may bahid ng dugo ang bakal nun. Diyos ko, hindi ko naman sinasadya. Miko, gumising ka na. Ano gagawin ko? Bakit kasi ayaw mo makinig sa akin eh? Ayan tuloy. Nagpalakad-lakad si Sandra habang kagat-kagat ng isang daliri. Hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling yon habang pasulyap-sulyap sa anak na walang malay. Kailangan madala si Miko sa ospital. Pero paano? Baka malaman ng iba na sinasaktan ko ang anak ko. Tama, si Norby ang tatawagan ko. Agad niyang hinagilap ang cellphone at umiiyak na tinawagan ng kapatid. Sinabi niya rito ang nangyari. Makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating na ang kapatid. Nasaan na si Miko? Ano ba kasing nangyari? Nandun siya sa silid niya. Nang puntahan ni Norby ang pamangkin, nakita niya itong nakahandusay sa sahig. Agad niya yung binuhat at inilabas. Buksan mo yung pinto! Dadali ko siya sa ospital! Ano? Nasisira ka ba ng bait? Anong sasabihin mo sa kanila kapag nagtanong kung ano nangyari sa bata? Saka ko na yan iisipin. Ang mahalaga, madala natin sa ospital si Miko.
Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo, ha? Siyempre nag-aalala, pero delikado tayo kapag dinala mo siya sa ospital eh. Bakit? Kasi binugbog mo na naman ang bata. Tapos mag-aalala ka ngayon. Tumambi ka na nga lang dyan. Hindi, ayoko. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa ospital. Hindi mo siya pwedeng ilabas sa bahay. Wala ka na ba talaga natitirang pagmamahal dyan sa puso mo para sa anak mo? Delikado ang lagay ng anak mo. Intindi mo naman kasi ako. Pati ikaw madadamay. At saka baka mamaya magkamalay na rin siya. Ikaw talagang ang gumamot. Kaya mo na yan. Ha? Anong malay ko kung paano gamutin tong anak mo? Magdala ka na lang ng doktor dito. Basta hindi mo siya pwedeng ilabas. Napatitig na lang si Norby sa kapatid. Baka sa kanya ang hindi pagkapaniwala sa inasal nito. Walang nagawa kundi ibalik niya sa silid nito ang pamangkin. Tumawag siya ng isang kaibigan. Mabuti na lamang ay may alam itong doktor na maaring tumingin sa pamangkin. Naghintay pa sila ng halos kalahating oras bago dumating ang doktor kasama ang kaibigan niya. Naghihinala ang matandang doktor sa nakitang kalagayan ng bata. Puno kasi ng pasa ang buong katawan nito. Nang suriin nito ang ulo, napailing-iling pa ito. Pinalabas muna sila nito habang ginagamot ang bata. Naabutan naman ni Norby ang kapatid na umiinom ng alak sa sala. May oras ka pa talagang uminom, ha? Nasa ganong kalagayan na nga yung anak mo yan pa ang inuna mo. Pwede ba pabayaan mo ako? At saka, ano ba pinagpuputak mo dyan, ha? Ginagamot na nga yung pamangkin mo. Ano ba bang problema? Nakita nung doktor yung mga pasa ni Miko. Tingin ko, naghihinala siya. Ikaw itong gusto mong ipatingin sa doktor eh. Sabi ko naman ikaw na lang ang gumamot eh. Anong klase ka bang ina, ha? Oras na sabihin ng doktor na kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ganon din yun. Pareho tayong mananagot. Lalong-lalo ka na. Tama na nga. Lalo mo lang dinadagdagan ang pag-aalala ko eh. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Kasalanan kasi ng batang yan eh. Kung bakit ako nauubusan lagi ng pasensya sa kanya. Ilang beses na kasi kitang pinagsasabihan. Tigilan mo na yung pananakit mo sa anak mo. Ayaw mo makinig eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Hindi na nakasagot si Sandra nang lumabas ang doktor kasama ang kaibigan ni Norby. Seryoso ang mukha ng doktor na magsalita ito. Sinabi nito sa kanila na kailangan pa rin madala ang bata sa ospital para masuri ng husto. Delikado daw kasi ang sugat sa ulo nito. Nagbigay rin ito ng reseta sa kanila. Bilhin daw kagad nila yon. Puro tango lang ang ginawa ni Sandra. Ang kapatid ang nagatid sa doktor at kaibigan sa labas ng gate nila. Pagbalik nito, agad itong humingi ng pambili ng gamot. Padabog namang nag-abot ng pera si Sandra dito. Pagbalik ni Norby, hindi pa rin nagigising ang pamangkin. Kailangan na siguro natin dalhin ng bata sa ospital. Para ano pa? Natingnan na nga ng doktor, di ba? Sobrang OA mo na. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Kailangan pa rin natin dalhin sa ospital si Miko. Sinabi ko na nga hindi pwede, di ba? Kaya dito lang si Miko sa bahay magpapagaling. Tapos! Wala nang nagawa si Norby ng talikuran siya nito. Binalikan na lang niya ang pamangkin na tinintay na magising. Makalipas naman ng isang oras, gumising na rin ang bata. Pinakain niya muna ito bago pinainom ng gamot. Sabihin mo lang kung may masakit sa'yo, ha? Dito lang ako, babantayan kita. Tumango naman ang bata. Sinabi pa nito na natatakot ito sa kanyang ina. Nagwika pa ito na huwag niyang iiwan. Oy, huwag ka na mag-alala. Hindi ko palalapitin sa iyo yung mama mo. Babantayan kita. Kahit bakas pa rin ang takot sa anyo ng bata, ngumiti na rin ito sa kanya. Maya-maya lumabas na muna siya ng silid nito. Naabutan niya ang kapatid na alak na naman ang hawak. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Ano na naman ba problema mo sa akin, ha? Ano? Ising na ba yung pasyente mo? Oo, napakain ko na rin siya at napainom ng gamot. Huwag ka na munang lumapit sa anak mo. Sobrang trauma inaabot niya sa'yo. Sus! Drama lang niya yon. Naniwala ka naman kagad. Kahit sinong bata matutrauma sa ginagawa mo eh. Kaya please lang habang nagpapagaling pa si Miko, huwag ka munang lumapit. Di sige. Ayoko rin naman talagang alagaan niyang batang yan eh. O ano,
Tumawag na ba sa'yo si Bayaw? Hindi pa nga eh. Tinatat ko na nga ng text at message sa messenger niya eh. Sana sumabog na yung cellphone niya. Baka napupuno na si Bayaw sa'yo, kaya ayaw nang pumunta rito. Hay nako, simula lang naman ang mahuli ka niya dito eh. Saka lang naman siya tinabangan sa pagpunta dito. Walang ibang may kasalanan kundi ikaw eh. Ha? Bakit ako? Wala na nga akong ginawa kundi suportahan ka sa mga ginagawa mo eh. Tapos, ako pa rin ang sisisihin mo? Alam nga namang sisihin ko ang sarili ko. Baka nakakalimutan mo ha. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nag-uulam pa rin tayo ng sardinas at tuyo. Kung ganyan ka rin naman ng ganyan mabuti pang araw-araw na lang akong mag-ulam ng sardinas kaysa naman sa palagi mong sinusumbatan. Naibato na lang ni Sandra ang basong hawak na may laman na alak ng talikuran siya ng kapatid. Hindi naman niya sinasadyang mapagsalitaan ng gano'n ng kapatid. Mainit lang ang ulo niya dahil wala na siyang pera. Sinubukan na rin niyang mangutang sa mga kakilala pero lahat sila iisa ang sagot. Hindi na daw siya magagawa pang pautangin ng mga ito dahil sa ugali. Matuling lumipas ang isang linggo. Dumating bigla si Minandro sa bahay ni Sandra. Nakangiti ito at may mga dalang pasalubong. Pilit namang kinakalma ni Sandra ang sarili para hindi magwala. Mabuti naman naisipan mong dumalaw sa amin. Pasensya ka na Han. Marami talagang trabaho eh. Alam mo naman yan. Muntik na nga kaming palayasin dito sa bahay eh. Buti napakiusapan ko yung landlady. Di ba malaki naman yung iniwang kong pera sa'yo? Huwag mo sabihin na ubus mo kaagad yun. Nagkasakit nga si Miko. Naubos sa pagpapacheck up niya yung perang itinatabi ko. Ha? Nasaan ba si Miko? Okay na ba siya? Ayun, nasa silid lang niya. Matamlay pa rin eh. Inilapag lang ni Minandro ang mga dalang pasalubong at pinuntahan na ang anak sa silid nito. Nilapitan naman ni Sandra ang mga dalang pasalubong nito. Sinilip ang mga laman ng mga paper bag. Dagling nawala ang kanyang inis at napalitan niyo ng ngiti. Parang mapupunit na nga ang bibig niya sa laki ng pagkakangiti habang inilalabas ang mga laman ng paper bag. Maya-maya lumabas na rin si Minandro sa silid ng anak. O ano, nakausap na kayo ni Miko? Oo. Ano bang nangyari sa bata? Bakit ang laki ng ibinagsak ng katawan niya? Lagi niyang dinadaing ang sakit daw ng ulo niya. Katulad ngayon, gusto daw muna niyang matulog dahil masakit ang ulo. Ang mabuti pa dali na natin siya sa ospital. Ay, wag na. Kagagaling lang namin doon kahapon eh. Nalistahan na siya ng gamot at mga vitamins para bumalik na sa dati yung katawan niya. At saka, kaya lagi masakit ang ulo niya. Paano? Hindi rin masabihan eh. Sige pa din cellphone kahit nilalagnat. Dapat kasi tinatago mo muna yung mga gadget niya. Ay nako, ginawa ko na yan. Sobrang puyat ko na nga kakabantay sa batang yan eh. Wala na kasing ginawa kundi ang sumuka. Ha? Bakit sumusuka? Ha? Kasi sabi niya mapait daw yung pagkain. Mataas nga kasi yung lagnat ng mga nakaraang araw. Pero ngayon, okay na. Nakakain na siya. Hindi pa nga lang talaga bumabalik sa dati yung katawan ni Miko. Ay nako, nakakaawa naman yung bata eh. Nakakaawa talaga kapag may sakit ang bata, no? Pero kasama talaga yan sa paglaki. Huwag ka na mag-alala. Okay na naman si Miko eh. Bale, babawi ako sa inyo ngayon. Talaga? Dapat lang siguro, no? Ang laki na ng utang mo sa amin. Sinabi ni Minandro na nagpapahanap na ito ng bahay na bibilhin. Maglalagay din umano ito ng malaking halaga sa bangko para sa anak nilang si Miko. Naisip ko lang na kailangan maaga pa lang mapagandaan ko na ang kinabukasan ni Miko. Hindi na rin kasi ako bata eh. Malapit na rin ako magretiro sa trabaho. Bata ka pa naman eh. Bakit magre-retiro ka na kaagad? Hindi pa naman ngayon, pero mabilis lang ang panahon. Gusto ko lang paghandaan ang lahat. Akala ko talaga wala kaming halaga sa'yo eh. Pakiramdam ko nga, itong mga huling araw, pinapabayaan mo na kami. Uy, huwag kang mag-isip ng ganyan ha. Sadyang abala lang ako sa trabaho. At saka, ikakasal na rin kasi yung panganay ko kaya abala rin ako sa pamilya.
Oh, talaga? Di ba bata pa yon? 25 na, hindi na ganun kabata. Napatango-tango na lang si Sandra. Hindi naman siya interesado sa pamilya nito kaya hindi na ulit siya nagtanong. Gusto sana kitang ipagluto ngayon kaso wala nang stock ng pagkain sa ref eh. Mag-grocery sana ako. Okay. Ito ang pera. Pasasama na kita kay Dante. Habang iniintay si Sandra na bumalik, muling pumasok si Minandro sa silid ng anak. Samantala, habang lula ng sasakyang papuntang pinakamalapit na grocery store, kinausap muna ni Sandra ang driver. Talaga bang abala sa trabaho ang boss mo? Oo, ma'am. Minsan ginagabi na nga siya sa uwi eh. Lumalabas pa sila nung asawa niya? Minsan lang silang mag-anak. Kapal naman. Wala namang masama doon. Pamilya niya yun eh. May ibig ka bang ipakahulugan sa sinabi mo? Ay, wala naman, ma'am. Matuto kang rumispeto ha. Driver ka lang naman eh. Matuto kang gumamit ng po at opo. Opo, ma'am. Nang tumigil ang sasakyan, matalim munang tinitigan ni Sandra ang lalaki bago bumaba ng sasakyan. Kabit na nga lang, akala mo kung sino pa. Ang layo talaga ng ugali kay Ma'am Criselda. Ano kaya nakita ni Sir sa kanya? Hindi naman ganun kaganda. Makinis lang. Naiiling na lang na kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtipa para mag-report ng mga kaganapan ng araw na yon. Mahigit 1 oras din naghintay si Dante sa parking. Nang makita ang babae ay agad na niyang pinaandar ang sasakyan. Bastos ka! Hindi mo malang ako tinulungan sa mga bitbit ko? Pasensya na. Akala ko kasi kaya nyo na. 3 paper bag lang naman kasi yan eh. Sa susunod kahit isa lang ang dala ko, salubungin mo ako at kunin mo ang dala ko. Opo ma'am. Pasensya na ulit. Sa susunod, hindi ko natatanggapin yung pasensya mo Patatanggal na kita kay Minandro. Tingnan mo lang kung saan ka pupulutin. Hindi na lang sumagot si Dante sa kabila ng wala pa ring tigil na bibig ng babae. Naiiling na lang siya ng lihim. Pagdating sa bahay, pinagdanda at inasikaso maigi ni Sandra si Minandro. Talagang pinag-aralan ko ang pagluluto. Lagi ako nanonood sa YouTube kung paano lutuin yung mga paborito mo. Mabuti naman kung ganon. Si Miko ba hindi mo pa pakakainin? Baka nagugutom na yon. Ha? Dadala ko na lang ng pagkain. Teka lang kumain ka lang dyan. Kumuha ng plato si Sandra at naglagay ng pagkain. Nung pumasok siya sa silid ng anak, nahintakutan nitong bumangon. Hoy, ang OA mo Dinala lang kita ng pagkain. Kumain ka na dyan Huwag ka nang mag-inarte pa. At huwag kang magpapasubo dahil wala dito ang tito mo. At ikaw huwag na huwag kang magsusumbong sa papa mo Yumuko lang ang bata. Ipinatong naman ni Sandra ang plato sa higaan nito at saka na lumabas ng silid. Siya na lang daw ang kakain mag-isa at kaya naman daw niya. Sabi ko ubusin ng pagkain para mamaya maibibigay ako sa kanya. Papasyal ko sana si Miko pero tingin ko hindi pa niya kaya Pwede naman sa ibang araw na lang. Saan ka nga pala bibili ng bahay? Kapag sigurado na yung nakita ng kaibigan ko pupuntahan natin. Sana naman mas malaki pa dito sa tinitirhan natin. Oo naman. Tsak na magugustuhan niyo yun ni Miko. Walang pagsidla ng saya ni Sandra ng mga oras na yon. Lalo pa niya inasikaso si Minandro. Hanggang makauwi ito, panay ang haplos at yakap niya rito. Nagkunwari pa siyang nalulungkot na hindi ito matutulog doon. Nang makaalis na si Minandro, masayang binilang ni Sandra ang pera na iniwan ng lalaki. Naabutan naman siya ng kapatid na masaya. Mukhang masaya ka na naman ngayon Buti nakita ko yung kotse ni Bayaw. Hindi muna ako dumiretso dito. O napainom mo ba ng gamot si Miko? Mali ko kung anong gamot ang pinapainom mo dun. Baka magkamali pa ako ng pagpapainom masisi mo pa ako. Nag-message ako sa'yo Hindi mo ba nabasa? Hindi. At saka busy ako kanina
Alam mo nandito si Minandro kanina eh. Mauuna ko pa ba yan? Ay nako, wala ka talagang kwentang ina oh. Magpapainom ka nga lang ng gamot eh. Ano sinabi mo? Loko ka! Nasundan na lang ng matalim na tingin ng papatalikod na kapatid. Inis na ibinalik na lang niya ang pansin sa pagbibilang ng pera. Kinabukasan, maagang gumayak si Sandra. Oh, aalis ka? Oo, may bibilhin lang ako. Pwede bang saka na yan? Dali muna natin si Miko sa ospital. Bakit na naman ba? Ano na naman ang problema ng batang yan? Ang taas ng lagnat niya eh. Kagabi pa suka ng suka. Eh di ba may gamot naman siya dyan? Painumin mo na lang. Simpleng lagnat lang naman yan eh. Nako, iba pakiramdam ko. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Baka mamaya malala na palang lagay ng anak mo. Ang kulit mo rin no? Sinabi na may pupuntahan pa ako eh. O itong pera, ikaw na magdala. Napatingin na lang si Norby sa perang inihagis ng kapatid sa sahig. Galit na tinapunan niya ng tingin ng kapatid. Talaga bang ganyan kakawalang puso pagdating sa anak mo? Kahit katiting ba, hindi mo minahal ang anak mo? Ay naku, tigilan mo nga ako sa drama mo ah. Ayan na nga yung pera oh. Ano pa bang gusto mo? Samahan pa kita? Hindi naman malala ang lagay ng batang yan eh. Nag-iinarte lang naman yan. At ikaw naman, kinukonsinti mo. Pareho kayong OA na magtito eh. Napaka makasarili mo. Swapang ka. Sarili mo lang lagi ang iniisip mo eh. Alam mo kapag may nangyaring masama kay Miko, hindi kita mapapatawad. Pinulot na ni Norby ang pera sa sahig at saka mabilis na binalikan ng pamangkin sa silid nito. Si Sandra naman nagkibit balikat lang at lumabas na ng bahay. Samantala, binalot na ni Norby ng kumot ang pamangkin. Wala kasing tigil ang panginginig nito. Pagkalabas ng bahay, hindi na niya naabutan ng kapatid. Naglalakad na siya papuntang sakayan ng tricycle nang may matanaw na taxi na marahil ay naghatid din ng pasahero sa loob ng subdivision. Agad niya yung pinara at tuminto naman sa tapat nila. Pinagbuksan pa sila nito ng pintuan. Manong, sa pinakamalapit kong ospital pakibilisan lang po. Hindi na niya namalaya na tumutulo na ang luha niya ng mga oras na yon. Pakiramdam niya yun na ang pinakamatagal na oras sa buong buhay niya. Lalo siyang nakaramdam ng takot nang biglang tumirik ang mga mata ng pamangkin. Manong, bilisan niyo po! Lalo namang binilisan ng driver ang takbo. Maging ito man kasi ay nakaramdam ng awa sa bata. Lalo na nang makita nito si Norby na umiiyak habang yakap ang pamangkin. Pagdating sa ospital, mabilis na bumaba ng taxi si Norby at kinuhang atensyon ng mga naroon. Agad namang siyang tinulungan ng mga staff ng ospital. Habang hinihintay ang doktor sa loob ng ER, panay naman ang dasal ni Norby sa isip. Kahit naroon ang pagdududa na baka hindi siya pakinggan, pero umaasa pa rin siya kahit para lang sa pamangkin niya. Naging mabagal ang mga sandaling yon. Hanggang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng ER. Dok, kumusta po yung pamangkin ko? Parang gusto nang bumulalas ng iyak ni Norby ng mga sandaling yon sa nakikita sa mukha ng doktor. Tuluyan ang nabuwag ang katatagan ng binata nang marinig ang sinabi ng doktor. Ginawa na daw nila ang lahat, pero hindi na kinaya ng bata. Hindi, Dok. Gawin niyo po lahat. Iligtas niyo po yung pamangkin ko. Sige na po, Dok. May pambayad naman po kami, oh. Sige na. Pagalingin niyo na po yung pamangkin ko. Dok, parang awa niyo na, Dok. Parang awa niyo na. Napaluhod na lamang si Norby sa tindi ng emosyon na nararamdaman. Halos hindi na niya marinig pa ang iba pang sinasabi ng doktor. Lumipas ang isang oras, tulala pa rin si Norby. Puro tango lamang ang isinasagot niya tuwing tinatanong siya ng doktor at nurse ng ospital. Nang marinig na dadalhin na sa morgue ang katawan ng pamangkin, tila noon lang siya nahulasan sa nangyayari. Pwede po bang huwag niyo muna gagalawin ang bangkay ng pamangkin ko? Kailangan ko muna kasing tawagan yung mga magulang niya eh. Tumango naman ang staff ng ospital. Iniwan na muna siya roon. Nagumpisa na namang tumulo ang mga luha niya sa mga mata. Maras niyang pinahid ang mga luha.
Pagkatapos kinuha ang cellphone sa bulsa. Matagal bago may sumagot sa kabilang linya. Ano naman bang kailangan mo? Busy ako. Ate, pumunta ka dito sa ospital. Si Miko, wala na. Ha? Hindi kita maintindihan. Linawin mo nga yung sinasabi mo. Pumunta ka na lang dito sa ospital. Sabihan mo na rin si Kuya Minandro. Wala na si Miko. Hindi na hinintay sumagot ni Norby ang kapatid. Pinatay na niya ang cellphone at saka nilapitan ng pamangkin na natatakpan ng puting kumot. Nang alisin niya ang kumot dito, tumambad sa kanyang paningin ang mga pasa sa buong katawan nito. Hindi pa rin makapaniwala na dahil sa tinamong bugbog ay mamamatay ang pamangkin. Malapit sila nito simula bata pa ang pamangkin. Tanging dito lamang malambot ang puso niya. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagtatanggol dito kapag gusto itong sakta ng ina. Nang araw na yon, naglalambing itong wag siyang umalis. Siguro nararamdaman na nito ang kapahamakang naghihintay rito. Sana pala, hindi na kita iniwan nung araw na yon. Sorry, Miko. Nabigo kong ipagtanggol ka. Wala akong kwentang tito. Patawad. Muli na namang bumuhos ang emosyon ni Norby. Sa ganun siya naabutan ni Sandra. Ano ba kanina pa kita tinatawagan? Kung hindi pa ako magtatanong sa mga staff ng ospital, hindi ko pa malalaman na nandito ka. Ano ba kasi nangyari? Hindi mo ba nakikita kung nasaan ang anak mo ngayon? Wala na siya. Patay na. Pero, paano nangyari yon? Di ba okay pa naman siya kanina? Di ba lagnat lang naman ang sakit niya? Namatay siya dahil sa pambubugbog mo! Wala kang awa! Hindi ka na naawa na bugbugin siya! Sabi ng doktor, may namuong dugo sa utak ng bata! Kung pumayag ka lang sanang dalhin siya sa ospital nung araw na yun, sana buhay pa si Miko! Sana nagawa pa siyang mailigtas ng mga doktor! Bakit ako na naman ang sinisisi mo? Sino ba sa tingin mo sisisihin ko? Ikaw ang ina! Ikaw ang walang humpay sa pananakit ng anak mo! Wala kang puso eh! Bakit ba ikaw pa ang binigyan ng anak na marami naman dyan ang mas karapat-dapat maging ina kaysa sa walang pusong katulad mo? Sariling kapakanan mo lang iniisip mo eh. Swabang ka kasi! Gusto mo lagi na lang ikaw ang iniintindi. Inuunawa. Makasarili ka. Ayan! Pagbastan mo ang ginawa mo sa anak mo. Bastan mo ang paghihirap niya. Sana ikaw na lang ang namatay eh. Hindi ko kagustuhan ang nangyari kay Miko. Masakit din ito sa akin. Nilapitan ni Sandara ang anak at niyakap. Halos umalog ang buong katawan niya sa pag-iyak. Pero hindi man lang ito nilapitan ni Norby. Hinayaan niya lang itong mag-isang magluksa. Hindi makapaniwala si Minandro na daratnan niya ang anak na nasa loob na ng kabaong. Hindi niya mayakbang ang mga paa. Para ba yung may mabigat na nakadagan? Parang anumang sandali bibigay ang kanyang tuhod. Namalayan na lang niya ang paglapit ni Dante para alalayan siya papunta sa kabaong ng anak. Nasa tabi ng kabaong ng anak si Sandra. Mugto ang mga mata nito na walang tigil sa pag-iyak. Nang makita nito si Minandro, agad niya itong sinalubong ng yakap habang umiiyak. Wala na si Miko. Wala nang anak natin. Paano nangyari to? Nakalabas siya ng gate kasi inahabol niya yung bola eh. Tapos may paparating na sasakyan. Sorry, hindi ko nabantayan ang anak natin. Nai-report niyo na ba sa mga pulis? Naplakahan mo ba? Mabilis ang mga pangyayari. Basta pumailalim pa si Miko. Ang anak natin ang una kong sinakloloan at dinala sa ospital.
Kumalas si Minandro sa pagkakayakap ng babae at saka sinilip ang kabaong ng anak. Hindi na rin niya napigilan ng pag-apaw ng matinding emosyon. Niyakap na niya ang kabaong ng anak habang humahagulgol. Sa isang sulok naman ng chapel, matiim na nanunood si Norby habang kuyom ang mga kamao. Nang umalis si Minandro, kinumprontan niya ang kapatid. Bakit hindi mo sinabi kay Kuya Minandro ang totoong nangyari? Pati ang totoong pagkamatay ng anak mo, ginawan mo pa ng kasinungalingan? Eh anong gusto mo? Sabihin ko yung totoo? Para ano? Para makulong ako? Mag-isip ka nga! Eh kasalanan mo kung bakit ka makukulong. Pinatay mong sarili mong anak eh. Dapat lang na makulong ka. Tumigil ka na nga! Kapatid mo pa rin ako! Kaya dapat lang itikom mo yung bibig mo! Karma ng bahala sa'yo. Kapag dumating ang araw na yon, wala ka nang aasahan sa akin. Eh di sige, umalis ka! Huwag ka na magpapakita sa akin ha! Wala ka na rin aasahan sa akin! Tinalikuran na ni Norby ang kapatid. Nagpupuyos naman sa galit si Sandra. Natatakot din siya na baka magsalita ang kapatid. Lingid sa kanila, may isang tao ang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. 3 araw lang binurol si Miko. Sa kagustuhan na rin ni Minandro. Konti lang ang sumama sa libing ng bata. Sa ilalim ng puno, malayo sa lahat ay naroon si Norby. Tahimik na umiiyak at nagluluksa. Tuluyan na ring hindi umuwi si Norby sa bahay ng kapatid. Balak niyang umuwi na lang ng kanilang probinsya. Doon niya balak magbagong buhay. Kasalukuyan siyang nasa bahay ng kaibigan. Nag-aayos siya ng mga gamit niya nang may tumawag. Pamilyar sa kanya ang boses nito. Gusto ng kausap na magkita sila. May kung ano sa sinasabi nito para mapapayag siyang makipagkita rito. Sa sementeryo sila nagkita ng taong tumawag sa kanya. Sa dami ng lugar, bakit dito pa? Yung kasi ang gusto ng kapatid ko. Ha? Kapatid? Sino kapatid? Isang babaeng kilalang kilala niya ang umibis ng sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ang kapatid ko. Asawa ni Minandro. Ang legal na asawa. Ha? Ano ba ang kailangan mo? Simple lang. Makipagtulungan ka sa amin para makaganti sa kapatid mo. Di ba siya mismo ang pumatay sa anak niya? Sa pinakamamahal mong pamangkin? Muling umahon ng galit sa kanyang dibdib. Kumuyom ang kanyang kamao. Nagkatinginan naman ang magkapatid at sabay na napangiti. Bago sila maghiwa-hiwalay ng araw na yon, inabutan siya ng malaking sobre ni Criselda. Tulong daw para sa plano niyang pagbabagong buhay. Alam niyang may pinaplano ang mga ito sa kanyang kapatid, pero wala na siyang pakialam pa kung kakasuhan man nila ito. Sapat na ang perang yon para makapagbagong buhay siya sa probinsyang uuwian. Nagulat pa si Sandra na mapagbuksan ng kapatid. Akala ko hindi ka na babalik. Kukunin ko lang yung iba kong mga gamit. Aalis din ako kagad. Galit ka pa rin ba sa akin? Ano ka ba? 2 na nga lang tayo magkapatid eh. Iiwan mo pa ako. Pag-usapan natin ang problema. Tama lang sa'yo yung mag-isa ka. Total, makasarili ka naman eh. Sarili mo lang ang mahal mo. Ayoko nang maging bahagi ng mga masama mong plano. Huwag mo naman sa akin gawin to. Si Minandro, bihira na rin pumunta dito. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya na abala lang siya sa trabaho. Hindi pinansin ni Norby ang sentimiento ng kapatid. Tumuloy na siya sa kanyang dating silid. Kinuha ang malaking maleta at inilagay ang mga gamit doon. Nakasunod naman sa kanya ang kapatid. Talaga bang ayaw mo na dito? Saan ka pupunta? Wala ka naman trabaho, di ba? Problema ko na yon. Alam mo, nagsisisi ako kung bakit ako naging sunod-sunuran sa'yo eh. Kung bakit ako nakisali sa masamang plano mo. Kung kaya ko sanang ibalik ang lahat eh. Sana hindi namatay si Miko. Inilayo ko na lang sana siya sa'yo. Ginamit mo lang naman siya para sa pansarili mong interes eh. Dahil sa pagiging ganid mo at swapang. Isang inosenteng bata ang nagbayad. Eh, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na eh. Bakit hindi na lang natin kalimutan ng mga nangyari?
Lilipat na ako sa ibang bahay. Doon sa binili ni Minandro, sumama ka na sa akin. Kakausapin ko siya para payagan kang tumira doon. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko madami sa karmang naghihintay sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo kaya, pagkatapos sa mga ginawa mong kasalanan, matatahimik ka pa sa lagay na yan? Sa tingin mo, hindi ka pa susundan ng malagim mong ginawa? Tama na! Wala ka nang ginawa kundi ipaalala eh. Tapos na nga yun, di ba? Kung gusto mong umalis, edi sige, umalis ka. At huwag ka na magpapakita sa akin. Oras na lumapit ka tumingi ng tulong sa akin, sinasabi ko sa'yo, wala na akong pakialam sa'yo. Hindi na sumagot si Norby. Mabilis na niyang tinalikuran ng kapatid. Sinundan naman siya nito hanggang sa may pinto. Nang makalabas siya, malakas nitong ibinalibag pasara ang pinto. Akala mo kung sino ka? Wala kang nga matinong trabaho eh. Pabalik ka rin dito. Itaga mo yan sa bato. Kapag dumating ang araw na yon, aalipinin na lang kita. Hindi na kita ituturing na kapatid! Napangisip pa si Sandra sa naisip. Kumuha na lang siya ng alak at nagsalin sa baso. Kinalma ang nagpupuyos na damdamin ng mga sandaling yon. Batid ni Minandro na nagluluksa pa si Sandra kaya nitong mga huling araw, lagi niya itong dinadalaw. Akala ko ba'y lilipat mo na ako ng bahay? Nalulungkot lang ako dito eh. Kahit sa ang sulok ng bahay, lagi ko naalala si Miko. Lagi ko pa rin naririnig yung mga tawa niya. May kailangan lang ayusin sa bahay, nalilipatan mo. Konting panahon pa ang hinihingi ko sa iyo. Ay naku, ilang beses ko na rin tinatawagan ng kapatid ko para samahan ako pero wala talaga siyang kwenta. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, hindi ko man lang siya maasahan. Huwag mo nang asahan ng taong yon. Wala naman siyang malasakit sa iyo eh. Gusto lang niya yung perang ibinibigay mo. Wala man lang nga siyang malasakit sa pamangkin niya eh. Oo, tama ka dyan. Siguro mas okay na wala siya dito. Baka lalo lang sumakit ang ulo ko kapag nandito siya eh. Kaya kahit abala ako, gusto ko pa rin malaman ang kalagayan mo ha. Sobrang nag-aalala ako sa iyo eh. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan mo ngayon. Salamat. Ang mabuti pa eh, ipagluluto na lang kita. Habang abala si Sandra sa pagluluto sa kusina, pinasok muli ni Minandro ang silid ng anak. Pinakialamanan niya ang mga gamit nito. Maging cellphone nito. Tiningnan din niya ang gallery nito kung saan naroon ang mga picture. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang mga larawan. Puro kasi yung picture nila na magtiyo. Puro selfie ang mga kuha ng iba't ibang lugar. Meron na sinusundo sa eskwelahan, kumakain sa mga restaurant at fast food. Mahihinuha na malapit sa isa't isa ang dalawa. Nang lumabas siya ng silid ng anak, binalikan niya sa kusina si Sandra. Kumusta pala yung relasyon ni Miko sa kanyang tito Norby? Ha? Nako, hindi mahilig sa bata si Norby eh. Paano? Parang bata rin mag-isip. Lagi niyang iniinis ang anak ko. Kaya laging naiyak. Hindi ko rin maasahan sa pagbabantay. Kaya tuwing umaalis ako noon, lagi ako nagmamadali sa pag-uwi dahil madalas umiiyak kapag naiiwan dito. Yung pala pinapabayaan lang. Ganun ba? Oo. Ay nako, mabuti pa umupo ka na. Sandali na lang itong niluluto ko. Lingid kay Sandra, dinala ni Minandro ang cellphone ng anak. May gumugulo kasi sa kanya at gusto niya yung malaman. Nang sumunod na mga araw, nagsabi siya kay Sandra na hindi muna makakapunta dahil abala sa trabaho. Kung kailan naman hindi dumadalaw si Minandro, tsaka naman nakaramdam ng kakaiba si Sandra sa tinutuluyang bahay. Pakiramdam niya laging may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi naman totoo ang multo. Hindi naman dito namatay si Miko eh. Maraming gabi na hindi makatulog si Sandra. Madalas niyang napapanaginipan ng asawa ni Minandro. Nakangisi ito sa kanyang panaginip at biglang magbabago ng anyo na parang matandang bruha. Malimit din siyang nakakatanggap ng pulang rosas. Sa pag-aakalang galing yung kay Minandro, tinatanggap niya yun at inilalagay sa vase sa silid niya. Pero laking pagtataka niya na mabilis yung matuyo at may lumalabas na uod dito.
Nalaman din niya na hindi yung galing kay Minandro. Lalo tuloy siyang naguluhan at natakot na rin. Dumating ang araw na nakalipat na si Sandra. Mas malaki ang bahay niyang nilipatan kumpara sa dati. Ano, nagustuhan mo ba? Oo naman, ang ganda at ang laki. Natutuwa ako't nagustuhan mo. Sayang nga lang wala na si Miko. Tsak, magugustuhan niya dito. Oo nga eh. Siya nga pala, naalala ko. Yung pera niya sa bangko, paano yun? Wala na siya. Automatiko mapupunta yun sa'yo dahil ikaw ang ina niya. Pinilit labanan ni Sandra ang pagngiti ng mga oras na yon. Lalo't nakatingin sa kanya ang lalaki. Parang gustong magtatatalon ng puso niya sa tuwa ng mga sandaling yon. Talaga bang sa akin mapupunta yun? Oo naman. Mabuti pa libutin natin ang buong bahay. Halika. Masigla namang inabot ni Sandra ang kamay ni Minandro. Sabay na silang nag-ikot. Tumigil sila sa may veranda ng bahay kung saan tanaw ang malawak na lupa na wala pang nakatayong mga bahay. Napatitig bigla sa malayo si Sandra. Sa ilalim kasi ng puno, tila mayroong nakatayo doon. Pamilyar sa kanya ang figura ng taong yon at maging ang suot na damit. Napatutup bigla si Sandra sa sariling bibig. Nanginginig din siya sa takot. Oh, bakit? Para kasing nakita ko, ang ibig ko sabihin, parang may tao doon. Dito nakatingin sa atin eh. Itinuro naman niya ang kinaroroonan ng taong nakita niya, pero wala na ito doon. Wala namang tao doon Baka naman namalikmata ka lang. Baka nga. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Para kasing bigla kong gininaw eh. Nagpatiuna na si Sandra na pumasok sa loob. Nanginginig pa rin siya sa takot. Hindi naman niya masabi kay Minandro na ang nakita niya ay parang ang anak nilang si Miko. Sa ilang araw pa lang na pagtira sa bagong bahay, nagkasakit na kagad si Sandra. Labis na bumagsak ang kanyang katawan. Hindi rin kasi siya makatulog sa gabi. Pakiramdam niya laging may bumubulong sa kanya. Kung kailan nasa akin ang lahat ng pinapangarap ko, ngayon pa ba ako magkakasakit? May bahay na ako, may sasakyan, maraming pera. Humalakak pa siya na pumuno sa buong kabahayan. Hindi niya namalaya na lumuluha na rin siya ng mga oras na yon. Para malaman kung may sakit ba siya, nagpatingin siya sa isang doktor. Ngunit wala namang nakitang ano paman sa kanya. Nagpatingin pa siya sa ibang doktor, pero iisa lang ang kanilang mga nagiging sagot. Gayunpaman, patuloy sa pagbagsak ang kanyang katawan. Tuwing tumitingin siya sa salamin, ang nakikita niya ay isang matandang kulubutang muka. Hindi ako yan. Maganda't bata ako. Kaya nga ako nagustuhan ni Minandro eh. Lahat ng salamin sa bahay na yon ay kanyang binasag para hindi na niya makita ang sariling refleksyon. Isang buwan na rin siyang nag-iisa sa kanyang bahay, ni hindi man lang tumatawag si Minandro sa kanya para kumustahin siya. Minabuti niyang puntahan ito sa bahay nila. Napansin kagad niyang maraming sasakyan na nakaparada sa tabing daan. Napagtanto niyang may party sa bahay ng mga ito dahil sa suot ng mga bisitang dumarating. Dahil bukas ang gate, minabuti niyang pumasok na rin at sumabay sa mga bisita. Sa malawak na hardin, naroon ang mga taong nagtitipon-tipon para ipagdiwang ang anniversary ng mag-asawa. Mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya ang saya ng mukha ng mag-asawa, lalo na si Minandro. Hindi na maalala ni Sandra kung paano siya nakauwi sa bahay niya. Anong silbi ng lahat ng ito kung mag-isa lang ako? Nasaan ka na ba, Norby? Bakit pati ikaw iniwan na rin ako? Tuwing nalulungkot, nilulunod niya ang kanyang sarili sa pag-inom ng alak. Hanggang tuluyan na siyang manghina at igupo na lamang ng sakit na hindi matukoy. Basta ang alam niya may bumubulong sa kanya. Mga wikang hindi niya maunawaan. Tumitindi na rin ang sakit ng buo niyang katawan. Minsan, pinuntahan siya ni Minandro. Nakita nito ang kanyang kalagayan. Butot balat na lamang siya. Tinubuan ng maraming sugat ang buong katawan.
Nagsugat-sugat na rin ang kanyang ulo at nilalabasan na yun ng mga buhay na uod. Anong nangyari? Ano bang sakit ang dumapo sa'yo? Bakit walang doktor na makapagsabi ng totoo mong sakit? Naririnig ni Sandra ang lahat ng sinasabi ni Minandro. Hirap na siyang makapagsalita pero malinaw pa rin ang kanyang pandinig at maging mga mata. Kinuhanan din siya nito ng mag-aalaga. Narinig niyang nagwika ang nag-aalaga sa kanya na baka siya ay kinukulam. Pwede ba humanap ka ng magagamot na pwede makatulong sa kanya? Handa ako magbayad ng kahit na magkano. Basta mapagaling lang nila si Sandra. Sumunod naman ang may edad ng babae sa utos ng amo. Napangiti kahit papaano si Sandra. Batid niyang kahit nandidiri na ito, nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Maraming albularyo ang tumingin kay Sandra. Lahat sila nangabigo na pagalingin siya. Kinumpirma nga rin ng lahat ng manggagamot na kinukulam siya. Sinabi rin ng mga ito na masyadong malakas ang nasa likod nun. Hindi nila magawang talunin ang kapangyarihang itim na gumawa nun sa kanya kaya hindi maibalik ang sumpa nito. Gusto ko bang sabihin o gustong ipagbilin? Tanging iling lamang ang itinugo ni Sandra dito. Pinilit niyang magsalita pero tila pati yun tuluyan na ring nawala sa kanya. Kahit hindi sabihin ni Sandra, batid ni Minandro na nais rin itong makausap ang kapatid. Kaya naman hinanap niya ang binata. Nananahimik na ako dito. Ayoko nang magkaroon ng koneksyon sa inyo. Pero kailangan ka ng kapatid mo. Baka hindi na rin siya magtagal pa. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Sabi ng mga tumingin sa kanya meron daw kumukulam sa kanya. Natigilan si Norby. Biglang may naalala. Alam ko kung sinong nasa likod ng nangyayari kay ate. Kilala mo rin kung sino yung nasa likod ng pangungulam sa kanya. Ha? Sino? Ang asawa mo at ang kapatid niyang driver. Anong sabi mo? Magkapatid sila? Matagal nang alam ng asawa mo tungkol sa inyo ni ate. Pilit lang niya yung tinatago sa'yo para sa maitim nilang balak. Ngayon, alam ko na kung bakit nila ako gustong lumayo para walang sagabal sa mga plano nila. Parang mauupos sa kandila si Minandro na napaupo na lang. Ipinagtapat na rin ni Norby ang totoong nangyari sa pamangkin. Nagawa niya yun sa sariling anak? Oo. Kaya sa galit ko, pumayag ako sa gustong mangyari ng asawa mo. Pero dala lamang yun ang galit ko sa ginawa niya kay Miko. Sa pagiging swapang niya. Ngayon alam kong naghihirap si ate. Parang dinudurog ngayon yung puso ko. Mabuti pa. Puntahan mo na ang kapatid mo bago pa mahuli ang lahat. Tinapat na kasi ako ng lahat na ang tumingin sa kanya Sumama na rin si Norby para makita ang kapatid. Nasa bungat pa lang ng pintuan si Norby ay tumulo na ang luha niya. Kahabag-habag ang kapatid sa kalagayan nito. Hindi na niya ito halos makilala. Buong katawan nito ay puro sugat. Wala na rin itong buhok. Pumalit sa anit niya ay ang mga buhay na uod. Kung ano-ano na rin insekto ang lumalabas sa mga sugat nito. Nanunot din sa kanyang ilong ang masangsang na amoy na nagmumula rito. Napatutok na lang siya sa sariling bibig para hindi masuka sa tindi ng amoy nito. Humakbang pa siya palapit dito. Ate, sorry kung iniwan kita. Nandito na ako para damayan ka. Ate, kung hindi mo na kaya, sumama ka na kay Miko Hindi ko kasi kayang makita ka ng ganyan Huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka namin ni Miko kahit ano pang nagawa mo. Tuluyan nang humagulgol si Norby. Hindi na rin niya napigilan na hawakan ng butot balat na kamay ng kapatid. Hindi na rin niya inalintana ang malakit nitong pawis at ang tumitinding amoy nito. Umungo lamang ito habang blanko ang tingin sa kanya. Ilang sandali pa, biglang humugot ito ng malalim na hininga bago dilat ang mga matang nawalan ng buhay. May lumabas pang mga alupian sa tenga nito.
Nang araw din na yon, nakikiusap si Menandro sa asawa na tigilan na ang ginagawang pagpapahirap nito kay Sandra. Pero nababalot na ng matinding galit ang puso nito dahil sa pagtataksil na ginawa niya. Inamin din ito na magkapatid sila sa ina ni Dante. Ang driver niya ang naghanap ng taong kukulam kay Sandra. Noon lang niya nakita ang tinatagong ugali ng asawa. Nasanay kasi siya na mabait at malambing ito. Maasikaso sa kanilang mag-ama. Hindi marunong magalit. Madalas kapag nag-aaway sila, lagi lang itong umiiyak. Siya ang lagi nang sumisigaw rito. Pero nang araw na yon, halos lumabas ang litid nito sa liig sa lakas ng sigaw. Nakaramdam din siya ng pangamba na baka gawin din nito sa kanya ang ginawa kay Sandra. Nang talikuran siya nito, batid niyang wala na siyang magagawa pa para iligtas ang buhay ng kabit. Nanlulumo na lang na umalis siyang muli. Matuli na lumipas ang isang buwan. Aksidenteng nakita sina Norby at Menandro sa puntod ni Miko at Sandra. Sana magkasama at masaya na sila saan man sila naroroon. Hiling ko nga lang sana bumawi na si ate kay Miko. Mahalin niya ng buong puso ang anak niya. Alagaan niya ito sa kabilang buhay. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Pero hindi na rin mababagong lahat eh. Nangyari na. Inamin ko, may ambag din ako sa nangyari. Kung nakontento lang sana ako sa pamilya ko, hindi aabot sa ganitong lahat. Lahat naman tayo may kasalanan eh. Naging swapang ang kapatid ko dahil sa yaman na natatamasa niya sa'yo. Ako naman naging konsentidor. Kahit mali, hinayaan ko lang si ate na gawin ang mali. Ang sumalo lahat, yan, si Miko. Ang pagkawala ni Miko habang buhay nating dadalhin sa mga puso natin. Pero handa akong magdusa habang ako'y nabubuhay. Kung yun lang ang paraan para mapatawad niya ako sa pagkukulang ko bilang ama niya. Labis ako nagsisisi na iniwan ko siya ng araw na yun. May pahiwatig na siya eh. Pero binaliwala ko lang. Hindi ko man lang siya pinagbigyan. Sana napigilan ko yung pwede mangyari ng araw na yun. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ni Norby. Nagbalik kasi sa kanya ang mga alaala nila ng pamangkin. Yung hagikik nito tuwing kinikiliti niya. Napatitig siya kay Menandro nang makita ang inaabot nito, ang cellphone ni Miko. Natitiyak kong gusto rin ni Miko na mapasa kamay mo yan. Nandyan ang mga masasayan yung sandali na magkasama. Pasensya na rin kung napag-isipan kita ng masama. Alam mo, nung makita ko yung mga larawan nyo, noong ko napagtanto kung gaano mo minahal ng gusto si Miko nang higit pa sa pagmamahal ko. Bago maghiwalay ang kanilang landas, nagkamay muna ang dalawa. Alam ni Norby na baka yun na ang huling pagkikita nila ng bayaw. Nagpaalam na rin siya sa kapatid at pamangkin bago naglakad ito palayo. Wakas!